Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Meron ano, meron ditong video na pinasa muna sa akin bago do sa main topic, no. Bina Nakalimutan ko na kung sino nagpasa, hinanda ko lang kasi yung video. Sino ba nagpasa sa akin ito? Anyway, shoutout sa iyo ha. Sa ano yata yung ano. Sorry kung hindi ko ma-shoutout kung sino. So ito yung video na pinasa sa akin. Play nga natin. Tanawa ninyo guys. Hadlok jud ani ba. Bisa naka sa sud sa bahay na agad jud ay atong mahitabon. Alam ko matagal na itong video na to eh. Parang nadaanan ko na to dati. What the guys? Kahadlok jud me. Yan nga laki ba? Yan ang bana. Bana or uyab? No. Siguro mga tog na sila no. May gabi eh. What the guys? What the guys? Ay mahitabo ba? Oh no. Nagsugod na guys. Nagsugod na. Kalma. Ouch. Ang bati guys. Tanawa guys, ang bati guys. Ouch. No. Dali. Dali, gawas. Gawas na sila sa kwarto guys. Oh, tuas sa kuan guys. Ang sato. Oh, no. Hello guys. Suko na dyan guys. Panaog na sila sa imong kwarto guys. Panaog na. Dali. Ano sila guys? Dali. Oh. Patay. Ana. Bad words ako guys. Sorry. Suko agad niya guys. Kaya sa kanin nila ni nagitumpa ng TV. Dali gawas na. Ako gawas na sila guys. Manudyo pa dyan na dinaan. Okay. O-opinionan ko na, no? Ano hatol ko dito? Totoo, fake. Para sa akin, fake. Ito yung medyo na ito napansin ko. 'Di ba? So, I assume CR to. Tama ba ako? CR to. Ang unang nag-giveaway sa akin dito, galing kang CR. Hindi mo sinara yung pinto ng CR. Hindi niya sinara yung pinto ng CR. Diba? So far yun ang deal breaker sa akin. Okay na sana, maganda. Pero kahit na sinara niya yung pinto ng CR, basta may feeling akong drama eh. Tsaka saktong-sakto paghiga nila, no? Nahalata mong ito pa yung napansin ko dito. Pinatay mo na ilang matutulog ka, tapos yung si ate lang ang may unan, ikaw wala. No? Parang hindi ka naman talaga matutulog dyan eh.
Yung pag hinila yung ano, yung kasi yung alam mo pagtali, lalo na pagka ganyang quality ng ano ng video, hindi mo talaga makikita 'yan. 'Di ba? Tali tapos ito pa ha, lahat ng object doon ito pa yung isa napansin ko, OA na agad min eh. Kung hinila yung ano, yung kumot, nasa shock pa dapat kayo. 'Di ba? 'Di ba hinila yung kumot. Ito base sa natural na reaction ano, pag hinila yung kumot, hindi agad-agad muna kayo matatakot. No, pag hila ng kumot, 'di ba hinila yung kumot. OA na agad kayo min eh. Hindi nyo man lang tiningnan ano yung humila na yon. Yun ang unang reaction dapat muna. Pero ito nagpapanik na kayo agad min eh. I don't know kung hindi ko alam kung sa akin siguro ganyan din ako pero parang mali eh. Kung ako yan titingnan ko muna yan. Ano ba yung humila na yon? Basta ang deal breaker sa akin iniwan niyang bukas na yung pinto ng CR na usually nung sa taas pa ako natutulog, sinasara ko talaga yan. Hindi ko alam kung bakit. Yung CR, yung pinto ng CR. Nagpanic agad sila eh. Tapos ganun ano. Tapos tingnan natin yung galaw ng mga kagamitan. Hindi ako convinced eh. Hindi kayo, bahala kayo kung naniniwala ako. For me, ang pinaka deal breaker doon, yung iniwan niyang bukas yung pinto. Iniwan niyang bukas yung pinto, then nagpanic agad sila. For me lang naman yun. Ngayon kung maniniwala kayo, okay lang naman. Now, back tayo sa main content, no? Ang title ng content na to, Kapuso mo, Jessica Soho, salamin, pinagkaguluhan dahil may lumabas daw ritong mga muka. O, tingnan nga natin kung ano ba to nangyari na to. Mirror, mirror on the wall. Sino kaya yung mga kakaibang mukha raw na nakikita sa isang salamin, sa isang parlor, sa Negros Oriental? Anong misteryo ito? Halos magkapalitan na ng mukha ang mga dumadagsa sa parlor na ito sa Sheraton sa Negros Oriental. Wala naman daw pa promo ng paggupit o hair color, pero ang dinarayo rito ng mga usisero, isang salamin. Kinikilibutan ako. Hindi ito gawang tao. Pusang bumabalik po siya talaga. Na-shock talaga ako. Mirror, mirror on the wall. Anong meron at takot na takot sila sa salamin sa parlor? Anak ko inigawas. Diyos ko Lord. Ang salamin na kakakabit lang nitong Hunyo, pagmamay-ari ng pamilya ni Jeda. Binili ko po ito doon sa customer ko. Diyan po sa Maitom. Nagpagawa po ako niyan para po mas komportable ako sa mga customer Second hand. ko pagka Kaya ako talaga na second hand. nagugupit ako. Swerte kung ituring ni na Jeda ang kanilang parlor. Pero sa tuwing sila'y sinuswerte, sunod naman daw silang minamalas. Ay, may paparating akong pera na ganito kalaki. Una yung anak ko na ospital. May pinasyon po ako na bahay. Tatay ko po Dugsong-dugsong na yung confirmation bias dahil dun sa... Actually, minsan, napapansin ko sa mga topic neto, dapat na pag-usapan lang natin yung muka mismo eh. Then, dinudugsong-dugsongan na nila ng mga sub-story. noon na disgrasya. May mga blessings po akong dumarat. Yung pinaka-worst, nakasakit si Papa, si Mama. Sumunod na po yung kapatid kong itong COVID.
dahil sa paniniwalang may kung anong nagdudulot ng kamalasan sa kanilang buhay. Nitong October 25, sumangguni sila sa isang albularyo. Kani, para na ninyo, sa inyong gipangayo, kamanong gihatag. Dangin na akong pamilya. Dugo po ito ng kambing. Pinalibutan ko po yan sa loob at labas ng bahay for protection po. At dito na raw nagsimula ang mga kakaibang pangyayari Oo nga, no? Tinan nyo, may mukha talaga, oh. Ayun, oh. Feeling ko, ano yan, eh. Hindi, tingnan natin, ha, kung magbabago magbabagong posisyon yan. Hindi, malay mo, may lumitaw na ganyan. Yung, pwede yan, ha. Kung gagawin ito, pwede yan, pag dinikit mo yung mukha mo, ginanon mo. Diba? Pwede. Pag pinunasan nila yan at bumabalik pa rin, tapos sa ibang posisyon na, mukhang may nagloloko sa kanila. Mukha lang. Yun ang unang theory ko. sa kanilang parlor. Nung ang kanilang salamin, tila nagkaroon daw ng bakat ng mukha. Wala akong ganyang mukha dito. Yung mga Mukha naman talaga, ano? Oh, to be fair naman, mukha naman talaga. Diba? kakapal yung kilay, yung hugis ng ilong, yung bibig. Kaya lang, nagbabago kasi ang itsura mo pagka pinirat mo yung mukha mo. Hindi naman kung ano yung mukha mo ay yun talaga yung... Actually nga ate, kamukha mo eh. Tama itsura ni ate ha. Ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang parlor. Actually kamukha nga Ang ni ate kanilang eh. salamin, tila nagkaroon Ayan daw o. Tama yung ilong ni ate dito. Diba? ng bakat ng Kamukha mo nga ate eh. Lalo na pag pinirat yung mukha mo. mukha. Wala akong ganyang mukha dito. Yung makakapal yung kilay, yung hugis ng ilong, yung bibig. Awa, Osoiron, Larry. Hindi ba nawawala yon? Binalewala at binura nila ang tila mukha sa salamin. Okay. Kinagabihan, Nanak pinigawas nga. Sama inyong tuyo. Ibang posisyon naman. No? Ay, meron na talagang nanluloko sa kanila dyan. Pero tingnan natin, baka paranormal din, ano? Di ba? Ibang posisyon Tawa naman. naman mong nagpakita. Kaya ko natingwa na, ang silang mulitin na sila. Pag na sila ko ready sa mga hinabot. May lumitaw na naman. Dito po, dalawang mukha. ang padre de pamilya na si Tat Hindi siya, ang iniisip ko naman, di ba? May, sa bagay, yung footprint din meron eh. Sabi nga ng Wish Heart Star na nagpasa sa akin ng link na to. Pero tingnan natin, kung ano bang sasabihin. Curious din ako. Tatay Jenny, pinagbubura ang mga tila mukha sa salamin. Pinunasan ko ng maigi sila. Bumalik ka. Ito maganda-ganda na. Maharap na ka dito. Kinabukasan, may bigla uling lumabas ditong para na namang mukha. Titigang maigi ang salamin. Diyos ko, Lord Kaya, God. kasi may gawaron dari. Wala. Ako rin may gawaron dari. Ikaw, Si Pulagwit, wala. Pagtingin ko sa salamin, wala pang mukha. Tapos, pag pinuno ko na yung dalawang balde ko ng tubig, pagbalik ko sa tingin sa salamin, mayroong mukha nga lumitaw na naman sa salamin. Yun po yung binidyo ko na full face na pinakita. Bumalik sila. Natindig yung balhibo ko. Hindi ito ginawang tao. Parang magkakamukha, no? Maligno to. Pusang bumabalik O tatlo. po siya talaga. Na-shock talaga ako. So, mo ni siya kay bulungan kaning hitabo, Ginoo. Unsa ni siya na? Mo ni siya. Sa bagay, iniisip ko, pumapasok din ang pagka-bias ko doon sa footprint din sa mall eh. 'Di ba? Pero dito kasi, ewan ko ba? Diyos ko, kinibutan ako. Diyos ko, Lord God. Andiyan na naman po yung dalawang mukha. Diyos, Ginoo ko eh. Nakapikit ang ilong, may pagkapango, may kalakihan ng bibig. Nung una, dalawa lang po yan. Kasi nakapikit talaga yan dahil hindi mo pwedeng imulat, igungud-ngud mo yung mukha mo nang nakamulat ka. Kailangan nakapikit ka talaga. Tapos, nung nagsabi daw yung kapatid ko na kung talagang totoo ka, magdagdag ka ng isa, lumitaw po ito. Dapat, tutukan nila ng CCTV. Ako, di ba, nagiging defensive ako.
Ako, do sa footprint na naranasan namin, nireview talaga namin sa CCTV yun. Wala talagang nandun. Pati nung gabi na minap yun, nag-clearing kami, wala talaga nandun. Pero ito sana, lagyan din nila ng CCTV, ano. Dito na kumalat sa bayan ang umano nangyari sa kanilang salamin. Kaya dinagsa na sila. Mga kababalagan. Iba talagang linalang yan. Ipagdasal or tirika ng kandila. Ang nakakalungkot lang sa mga kababayan natin, no? Pipili agad sila ng explanation na kababalaghan. No? Parang, ano ba, men? Parang pwede bang maging skeptic muna tayo? Kahit din naman sa mga pinaniniwalaan ko, okay lang naman na maging skeptic din kay lalo na yung footprint sa mall na pinaniniwalaan ko. Okay lang yun. Basta offeran nyo lang ako na logical na hindi babangga dun sa naranasan ko. Okay lang yun. Pero ito, wala akong nakikitang skeptic biglang lumitaw. Alam mo yun ang nakakalungkot na part, no? Yung naniniwala agad sa mga kababayan nating Pilipino. 'Di ba? Para patunayang hindi raw nila ito gawa-gawa lang, Maglagay daw ng cornstarch sa mukha. Meron akong salamin na ganyang kalaki. Budlagay ko ng cornstarch. Ganoon ko yung mukha ko. Sabi ko, hindi talaga. Hindi, wag niya sa salamin. Doon sa mismong salamin na yon. Puporma. Kasi yung ilong ko nang lalapat doon. Mahihirapan naman siguro yung magpaparang na inudnud yung mukha niya dyan. Bukas lang to eh. May makapansin naman siguro na may nagnunudod ng mukha dito. At gusto ko rin isipin na mga bad spirits na nakatala sa bahay namin. Gusto ko pong maintindihan. Bakit? Sa bagay, same ang itsura no? Parang gano'n na gano'n. Hindi ba meron kayong pangtatak niyan? Hindi, ganito ha. Yung difference kasi, ito kasi, same na same Kung ano yung pattern nito, yun din ang pattern nito men Hindi ba din drawing ito? Ang difference nito dun sa footprint na tinutukoy ko kasi, yung footprint na nakikita namin sa mall, 'di ba? Iba-iba ang iba-iba ang style iba-iba ang hugis Ito kasi parang nakakaduda na same pattern. Kung ano yung itsura nito, yun din ang itsurang bumabakat dito sa kabila. I smell something fishy na dito. Kasi yung sa mall namin may maliit, may malaking footprint. Minsan minsan nga 6 pa yung daliri 'di ba? Pero ito same na same Kung ano yung tinatak para siyang may pantatak talaga siya. Bakit po sila nagpakita ng ganyan? pero nung napanood ito ng kanilang Auntie Susan, meron siyang nakagugulat na revelasyon. Kung namukhaan ko talaga yung Hala, anak pinigawas. Diyos ko Lord. Abangan mamaya Ano kaya yun? sa Negros Oriental. Misteryoso raw biglang may lumalabas na bakas ng mga mukha. Same ang itsura Ang auntie ni na Jeda at Chokchok na si Auntie Susan, kilala raw ang itsura ng mga mukha sa salamin. namukhaan ko talaga yung ilong niya ay flat na flat. Tapos yung dito niya, malapad kasi yung mukha niya. Nagpamisa ba kayo? Sabi ko, hala. May dumating ding paring exorcist sa bahay. Sinubukan ng aming team na idikit ang mukha sa ibang salamin. Ipinasubok din namin ito kay Jeda. Ang nakagugulat na resulta tungkol sa mga mukha sa mirror on the wall. Galing magpabiti ng KMJS no? Babasagin na, mamaya na. Anak pinigawas. Diyos ko Lord. Pinagkakaguluhan ngayon ng isang salamin sa isang parlor sa Negros Oriental. Dahil sa diumano, lumabas ditong mga misteryosong Ito pati nakakapagduda sa akin. Kung mapapansin nyo yung bandang sa ilong, masyadong angular ito Mukhang ginawa ito parang ginawa ito ng kamay For me.
Hindi ito yung tinatak yung ano. Baka may magaling lang mag-drawing dyan. Ayan o. Mga mister Napapansin nyo yung bandang ilong, artificial siya, hindi siya tinatak eh. oriental. Hindi siya yung nginod-ngod, hindi siya yung ganun eh. Ito masyadong perfect yung square nito men eh. Itong part na to. Dahil sa diumano, lumabas ditong mga misteryosong bakat ng mukha. Diyos ko, kalibutan ako. Diyos ko, Lord God. Ang hinala ng kanilang Auntie Susan, ito ang kanilang yumaong lolo sa tuhod. Namukhaan ko talaga yung kapatid ng lolo nila. Yung ilong niya ay flat na flat. Tapos yung dito niya, malapad kasi yung mukha niya. Si Auntie Susan, sabi niya, nagpamisa ba kayo? Sabi ko, hala, hindi namin sila Pero bakit naman gagawin ng lolo niya na gumanon sa salamin? nasasama. Kung kayo man yung mga kanununuan namin, may ako ng sorry kasi nakalimutan ko. Samantala, isang pare at exorcist mula Dumaguete ang dumating para imbestigahan ang bahay at ang salamin. Unsa man na? Kuan ka nang gapadugo ko og kanding Unsa man yung gibutangan niya? Unsa parasa ni? nang iway sa mga sakit-sakit ng anak. Okay. Infested na yung balay. Ang mga demonyo, walay address din sa kalibutan. Kining pagpadugo sa balay, that is Ito masakit na no, pag nagdeklara ng ganyan yung pare, tapos bigla na debunk yung yung sasabihin ng pare na infested daw ng demonyo. pagan practices. Father, may kinalaman po ba yung salamin? Posible man, ma'am, kasi infested na itong bahay. Wala siya na mahawa. Ito lang evil spirit. Wag nandog ako buko lagi padre. Naramdaman ko kanina, no? Kinakabahan ako eh. And I feel itong bahay na to, may nakatira talaga ng mga bad spirits. Sa mirror, ano po yung napansin niyo? I cannot conclude no, na sa evil spirit yan. Hindi din ako 100% sure na gawa lang yan sa tao. Dideliverance naman natin yung bahay. Pero sa pagdideliverance ng bahay, kailangan tatanggalin yung mga bagay na hindi dapat andun. Nagpunta rin ang isang police crime investigator sa bahay. Pag ini-iris natin, madali siyang matanggal. Sinubukan ng aming team na idikit ang kanilang mukha sa ibang salamin. Ipinasubok din namin ito kay Jeda. Wala siyang noo. Doon po kasi halatang halata po yung noo na maliit lang yung noo niya. Parang parehas nga Hindi, pero dito ako nagduda dito sa angle na to eh. Parang napaka-perfect ng angle eh. Pero kamukha mo, men. Kamukha mo, ano mo pala yung walang noo eh. Di ba? Pero same lang Same lang. Siyempre, yung inano mo, yung hinawakan mo kasi nirolyo mo eh. Yung nasa salamin na yun, permanent yung salamin. Pero halos same lang. Ito nga, medyo curve lang ito. Pero ito talaga ang nakapagpaano sa akin eh. Let's see, no? Kung ano ba yung Pero same lang halos. nung pang sinaunang panahon, firm pa din po ako. Kasi ang hirap naman ho yatang inudod yung mukha doon, ganun pa din po yung hitsura. Yung experiment natin, may kahawig talaga doon sa labas. May kapareho talaga. May kahawig sila. Posible siyang man-made. Pag ini-iris ko yung dinidikit na mukha dito, ganun din sa labas, may iris din. Kung maaaring prangkang ito, pwede silang kasuhan natin kung talagang mapatunayan natin na sila doon na gumagawa ng hindi maganda. Set the record straight. Deny ko na po, i-confirm po kayo kung ba yung nagawa niyo. Yung nakita namin, yung na-feel namin, kami lang po yung nakakaalam nun na this is not anang gawan ng tao, kundi sa kung ano man yung nakatira dito sa bahay namin. Kung meron man kaming mahuling tao, makakatikim siya. Hindi yun siya magandang biro talaga. Kasi ilang araw akong walang tulog, kakaisip, kung sa family member ko man, walang gagawa niyan. Hindi ito parang by chance lamang at may nabuong mga may imahe. Napaka-efficient ng pagkadikit ng mga partikulo. Ibig sabihin, ito ay idinikit siya. Merong pattern na nasalin doon sa surface ng salamin. Napadikit ito accidentally sa aking mukha. Ngunit kung titignan natin, merong mga naiwan na mga bahid, na mga dumi. Kahit pala perfect din pala yung angle. Oo, pwede. Pwede palang ginudgud. Kasi ito pinakita ni Sir. Ito kapag perfect din pala yung angle nito, no? Ayan, Pwedeng ginudgud nga, hindi siya ginawa.
Lawan ng tamang direksyon, lumulutang siya. Yung pattern na naaninag natin ngayon ay malamang ay yan din yung bagay na napadikit dito sa salamin. Sa rekomendasyon na rin ng pare, pinagbubura ni Jeda ang di mano mga mukha sa salamin. Bawat tao kasi may kanya-kanyang opinion eh. Bahala na po sila kung maniwala na sila o hindi. Gusto ko po ng katahimikan. Ngayong darating na Pasko, tanging hangad ni Jeda, hindi na sana muling mabasag ng katatakutan. Wait lang. Ito naman yung tatanungin ko. So, na-confirm na pwede palang i-replicate yon yung sa mukha. Kasi ginawa nung physician eh. Ngayon, dito kasi si ate, in denial pa, nung ginawa sa salamin, in denial na na iba daw yon. Kasi hindi daw nakita yung noo. Pero kung titingnan mo, same lang naman halos. Ito yung nakikita ko dito. Ito yung tatanungin ko. Hindi ko naman siya pagbibintangan na siya yung nameke. Pero ang tatanungin ko, paano kumalat yan? Paano yan pinuntahan ng mga tao? Ibig sabihin, may galing sa inyo na nagkalat niyan, na nagpasikat niyan. Anong ibig ko sabihin? Maaaring ginawa yan para makakuha ka ng attention. Maaari lang naman, Hindi ko sinasabing ganoon yung nangyari, na makakuha ka ng attention. Kasi nung lumitaw yan, kung talaga natatakot kayo, 'di ba? Hindi nyo dapat gagawin attraction 'yan eh. Or halimbawa kung may lalapitan kayo, diretso na agad doon sa mismong pare or ano. Pero yung anong nangyari kasi parang ginawa nyo pang attraction eh. Now, kung ang tanong nyo kung fake to o hindi, ano ang opinion ko? Na-replicate kasi eh. Na-replicate yung yung ginagawa eh. Na-replicate eh. Kung halimbawa yan ay kaluluwa or espiritu yung nag-cause ng ganyan, pwede siguro ibang anggulo naman. Tsaka ang weird naman nun kung magpapakita ng espiritu, lagi nakapikit. Lagi siya nakapikit, hindi yung nakamulat na ganyan. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi, pwede naman nakamulat yan, kaya lang magiging black ito. Masakit kasi sa mata yun eh, pagka nakamulat ka, kasi ginudgud mo yung mata mo. Hindi kayong bahala. Ako, for me, peke ito. Na-replicate eh. Pero yung footprint, pwede mo rin kasi i-replicate yun eh. No? Yung footprint na nakikita namin sa mall. Kaya lang, kukuha ka muna ng putik doon. Kukuha ka ng putik, tapos iaapak mo. Ito kasi on the spot, pwede mong gawin ito eh. Nag-aaway kasi sa isip ko yung footprint, pati ito eh. Diba? Doon sa footprint kasi bias ako doon kasi naranasan ko yun eh, yung footprint sa mall. Pero ito for now, napepikean ako dito for now. Hindi sila nag-set ng CCTV eh. 'Di ba? I'm so sure pag nag-set sila ng CCTV, wala na magpapakita doon. 'Yun, isa ring pwedeng circumstantial evidence 'yun. No? Anyway, 'di ba? Basta for me peke siya. Ang dahilan ko na nare-replicate eh. So, yung footprint ko ba, peke din yon kasi nare-replicate din yon. Hindi, kailangan mo pang kailangan mo pang, ako yung sa akin, maniwala man kayo sa hindi, yung footprint na sinasabi ko na nakuha sa mall, footprint sa mall. Yung nakuha itong footprint na to, inantabayan na namin sa CCTV ito eh. Yan eh. I swear to God. Inantabayan na namin sa CCTV. Wala kami nakita talaga. Ang unang nakita namin sa CCTV nun, yung dinaanan namin kagabi na puro
kami yon. Puro nakasapatos kami nun. After nun, 24 hours, finorward namin yung CCTV. Walang nag-trigger ng movement dun sa lugar na yon. Hanggang sa dumating na yung time na kami na ang bumalik, nag-clearing kami kinabukasan, nandun na. Nakita nga sa CCTV, tumigil kami eh. Tiningnan namin yung ano eh. Anyway, kayo no, bahala kayo. Hindi ko pa naman dinideklara na paranormal yung sa akin. Gusto ko lang talaga na logical explanation. Ngayon, kung may explanation kayo may offer doon sa footprint na naranasan ko sa mall, ito, kailangan hindi nun sasagasaan yung mga nasabi kong naranasan ko. Kasi kung ganito yan, hindi, kasamahan mo lang yan na gumawa niyan. Let's say, pwede. Pero babangga yun dun sa CCTV na minonitor namin eh. 'Di ba? Yun kasi yung wala dito sa mukha na nagpakita. Anyway, bahala kayo Basta sa akin hindi siya totoo. Yun lang, maraming salamat, magandang gabi. Bye-bye.